Pilipino. Ito ang wikang pambansa ng Pilipinas. Mag-aapat na dekada na mula nang pormalitong ideklara sa konstitusyon ng bansa. Kumusta naman kaya ito ngayon? Wika ng bansa, Pilipino pa rin ba? Ano ang kasalukuyang katayuan ng Pilipino? Ito ay ating busisihin sa araw-araw nating pamumuhay. Bakas sa ating lipunan ang patuloy na pakikipagkompetensya ng wikang Filipino sa iba pang mga wika na ginagamit sa Pilipinas, partikular na ang wikang Ingles. Mula sa mga umuusbong na linggos hanggang sa setup ng edukasyon, mula sa pantahan ng presensya nito hanggang sa pampublikong impluensya, ito ang nagsisilbing lingua franca ng Pilipinas na siyang nakapagbubuklod sa ating mga Pilipino. Saan ka man sa Pilipinas mapadpad, mainam na ito ang wikang gamit mo. Hindi na lamang Tagalog ang basihan ng mga salita sa Pilipino. Mayroon ding panghihiram mula sa wikang regional at pati na rin mga wikang banyaga. Sa pamamagitan ng buwan ng wika, kada taon tayong ipinalalahanan ng kahalagahan ng pagkilala sa isang sariling wika. Ito ang wika ng masang Pilipino. Ano naman ang katayuan ng wikang Ingles? Ito ay isa lamang sa napakaraming produkto ng kolonisasyong Amerikano sa ating bansa. Ang panahong pinagharian ng mga Amerikano ang Pilipinas ay bakas sa paggamit natin ng Ingles sa pamahalaan, batas, edukasyon, komersya at media. Kasalukuyang maituturing na instrumento ng globalisasyon ang wikang ito. Kung ang Filipino ay lingua franca ng Pilipinas, ang Ingles naman ay lingua franca ng mundo. Sa ating mga naririnig o kaya na may nakikita, tila may sagupaan sa pagitan ng Filipino at Ingles. Sa mga espasyong pampubliko, obserbahan ng mga titik o di kaya naman ay mga tinig. Ito ay tinatawag na linguistic landscape. Ang lakas ng isang wika ay maaaring mailarawan ng sakop nito sa pampublikong espasyo sa pamamagitan ng mga signage, anunsyo o katawagan sa mga kalye. Sa aspeto ng transportasyon sa Pilipinas, ano ang kasalukuyang linguistic landscape? Maaari nating tingnan ang mga signage sa trapiko o di kaya naman ay obserbahan ang pag-anunsyo sa LRT. Base sa isang pag-aaral na isinagawa ni Rob Reyes na Language of Order, English and Linguistic Landscape of Two Major Train Stations in the Philippines. Napag-alamang Pilipino at Ingles ang karaniwang ginagamit sa mga signage o anunsyo, subalit mas maraming English-only signs kumpara sa Filipino-only signs. Sa mga pagkakataon namang parehong wika ang ginagamit sa signs, mahihinuha namang mas binibigyang diin ang English na teksto kesa sa Filipino. Ito ay kapansin-pansin sa mga signage na mas malaki ang pagkakasulat sa tekstong Ingles kaysa sa Filipino. O di kaya naman ay nasa taas ng tekstong Filipino ang tekstong Ingles. Madalas din inilalagay ang tekstong Ingles sa kaliwa ng tekstong Filipino kung kaya't unang mababasa ang tekstong Ingles. Kapansin-pansin din ang pangkiling sa Ingles sa anunsyo ukol sa sunod-sunod sa istasyon ng tren. Arriving at Santolan Terminal Station. Paparating na sa Santolan Terminal Station. Nauuna ang Ingles na bersyon ng anunsyo bago ang Filipino. Sa madaling sabi, kasalukuyang umiiral ang bilingualismo sa mga pampublikong anunsyo o signages, subalit mas pinapaboran ang wikang Ingles. Makikita namang hindi isinasantabi ng pamahalaan ang ating wika, subalit patuloy naman nilang binibigyang pribilehiyo ang Ingles bilang isang opisyal na wika ng ating bansa. Sa ganitong sitwasyon, mas mataas na posibilidad na Ingles ang tangkilikin ng publiko, kung bakit ay sakop na ng sosyolohikal na aspeto. Ano naman kaya ang opinyon ng mga commuter dito? Kung ano ang implikasyon sa kasalukuyang linguistic landscape sa mga pampublikong transportasyon, ating alamin. My name is Sabrina Faustus Ridaran. I'm 24 years old. I'm a student of UP Diliman. I'm a Filipino citizen, half Indian, and I recently moved to the Philippines in 2018. I'm currently
actually staying in Cainta Rizal with my cousins, or I live in a UPD dormitory. I commute every weekend, or if I want to go somewhere near the UP campus, I usually take the Ikot or Katipunan jeep. If I'm traveling from Cainta to the UP campus, normally I would take a tricycle from the house up to Santa Lucia Mall or up until the Marikina station if the mall is not open yet. From the Marikina LRT station, I stop at the Katipunan station and I take the Katipunan jeep. And then from there, I either walk inside the campus or I take the Ikot. Noong una akong dumating sa Pilipinas, wala akong maintindihan ni katiting na Filipino. Dahil dito, ang pagkukommute ay isang nakakatakot na bahagi ng aking pang-araw-araw, bagamat isa itong bagay na hindi maiiwasan. Ang pinakamahirap na bahagi ay alamin kung anong uri ng transportasyon ang kukunin at ang paruroonan nito. Walang mga gabay sa ruta ang mga jeep at karamihan sa mga commuter ay tila alam na kung saan sila pupunta at kung papaano makakarating doon. Tila isa itong issue ng karanasan sa halip na balakid sa wika lamang. Hindi ko lubusang napagtanto sa simula kung gaano ko napagsasawalang bahala ang palatandaan sa mga daan. Nakulong ako sa paghahanap lamang ng mga susing salita na partikular sa aking paroroonan at isinasantabi na ang iba. Hindi ko na rin inisip kung English ba ito o Filipino. Sinusundan ko na lamang ang ginagawa ng ibang mga commuters. Ngayong napapaisip ako tungkol dito, hindi na ako nagulat na may mga bilingual signs pala sa LRT. Pero hindi ko man lamang na malayan na wala palang mga Ingles na signage sa mga tricycle o jeep. Sa simula't simula pala ay nasa Pilipino na ang mga ito. Kamakailan ko lamang na simulang aralin at kabisaduhin ang mga mahahalagang salita sa aking commute. Parte ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino sa Metro Manila ang pagsakay ng pampublikong transportasyon. Ilang halimbawa nito ay jeep, bus at light rail transit o mas kilalang LRT. Ito ang ilan sa pinakamura na uri ng transportasyon na makapaghahatid sa kanila sa kanilang patutunguhan tulad ng trabaho o eskwelahan. Sa araw-araw na paggamit ng mga Pilipino sa mga pampublikong transportasyon, madalas tayong makatagpo ng mga karatula tulad ng barya lang po sa umaga, hila mo hinto ko, bawal yosi o no smoking sa mga jeep at bus, at priority for pregnant women, elderly and people with disability, no smoking, no littering, southbound, northbound naman sa LRT. Pero binibigyang pansin ba ito ng karaniwang Pilipino? Sa LRT na inaanunsyo ang estasyon ng tren gamit ang wikang Filipino at Ingles, sa ibang munisipyo o syudad naman na kadalasang gumagamit ng Ingles sa pag-aanunsyo ng mga balita o ordinansa at pati na rin sa paggawa ng fare matrix sa kanilang nasasakupan. Kinakailangan ba na palaging merong Ingles sa ating pampublikong transportasyon upang mapadali ang pagbiyahe ng Pilipino? Nakita naman natin sa panayam na ginawa na hindi naman nagkakaproblema sa pagbiyahe ang mga banyaga kahit na walang mga karatulang nakasulat sa Ingles. Pero bakit parang kailangan palaging makibagay ng Pilipino sa mga dayuhan? Tingnan natin ang ating mga kapitbahay na bansa tulad ng Thailand at Vietnam, na kung saan ay ang kanilang pambansang wika ang kanilang ginagamit sa mga karatula, mga anunsyo at pakikipag-usap. Hindi naging hadlang ang paggamit nila ng kanilang wika upang maging kaakit-akit sa mga turista at maging isang bansa na may malakas na ekonomiya at nakakasunod sa globalisasyon. Mga Pilipino ang kadalasang gumagamit sa LRT, pero bakit tila tad-tad ito ng mga karatula na naka-Ingles? Di tulad ng mga jeep o bus,
na mga karatulang Filipino ang kadalasang pumupuno. Bakit parang normal na sa Pilipino na mas marami ang mga karatula o anunsyong gumagamit ng Ingles? At bakit hindi natin isulong ang paggamit ng ating sariling wika sa mga karatula, anunsyo at pakikipag-usap? Marahil iniisip natin na hindi nakakasakit ang mga karatula o gawaing ito. Ngunit sa paggamit natin ng Ingles para sa mga karatula o anunsyo, ito ay unti-unting lumulusot sa ating gobyerno at mga buhay. Sa patuloy na paggamit nito ay minsan nagkakaroon na ng pagkalito ang mga ordinaryong mamamayan sa nais ipabatid ng nakatataas, tulad na lang noong Yolanda na kung saan hindi nakalikas ang mga residente dahil hindi nila naintindihan ang kapahamakang dala ng storm surge. Kung kaya't may tatanong natin ang ating sarili, kinakailangan bang gamitin pa ang banyagang wika para sa pampublikong transportasyon?